I declare that divine favor is flooding my life. I am marked by greatness, chosen to rise above and beyond anything I've ever imagined. The overwhelming abundance of God's blessings is moving me to unshakable victory, crushing every barrier and silencing every challenge. I walk in unstoppable strength, relentless faith, and undeniable purpose. This is my time, my season of breakthrough, elevation, and triumph. I declare that God is propelling me into blessings beyond my wildest dreams. What I ask, He exceeds. What I imagine, He multiplies. I am chosen, empowered, and fully equipped by the Most High God, anointed to rise, destined to conquer. I move forward with unwavering faith and supernatural strength. This is my divine moment. This is my appointed season. The very best is unfolding before me. These are my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Bago ka umupo, sabihan mo ang tatlong tao, lagyan mo talaga ito ng conviction. Sabihan mo, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Praise God! At sa lahat po ng mga kasama natin sa FB Live, a blessed morning, and my declaration to all of you and to all of us here in our worship hall, pabanal tayong lahat ng pabanal, payaman tayong lahat ng payaman, at pa-level up ng pa-level up. Pwede ko bang marinig ang malakas ninyong Amen? At sabayan pa natin ang malakas na palakpak sa ating Diyos na nakikinig, tumutugon sa ating mga panalangin. Amen? Sabihin nga natin, mangyayari. One more, sabihin natin, mas malakas, mangyayari. Tayo po ay patuloy na manampalataya. Iwaksi natin lahat ng pag-aalinlangan. Pinakikinggan tayo ni Lord. And the Bible said, without faith, it is impossible to please God. But if you believe, nothing will be impossible unto you. Amen? Walang imposible sa ating Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Ang title ng ating topic this morning, Disciple Making, the DNA of church multiplication. I believe, as sons and daughters of the kingdom, you are not just saved to go to heaven, you are a disciple of our Lord Jesus Christ. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are a disciple. Yan pong mga declarations na yan, tatalab at tatalab yan. Amen. Sabihan mo naman siya, you are a disciple maker. Tayo po na mga anak ng Diyos, dinisenyo tayo ni Lord na mamuhay hindi para sa ating sarili lamang, hindi upang i-enjoy ang presensya, hindi upang i-enjoy lang natin ang presence ni God. Tayo ay nilikha ni Lord upang maging pagpapala tayo sa buhay ng marami. Nilikha tayo ng Panginoon, dinisenyo tayo ni Lord. When you believed and when you received our Lord Jesus Christ as your Lord and only Savior, yan lamang ang tanging paraan upang ang tao ay maligtas. Yan lamang ang tanging paraan upang ang tao ay mabigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos, ang manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Subalit, hindi tayo dinisenyo ni Lord para lang dyan. We are disciples and disciple makers. Amen.
The church of our Lord Jesus Christ is an apostolic church. Ang ibig sabihin, nakadisenyo ang church. Ang bawat isa sa atin upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, we are empowered by God to disciple the multitudes. And the church will multiply. Meron pong tinatawag na Chinese bamboo. Hindi ko po alam kung kayo ay familiar kung paano ito lumalago. Ang Chinese bamboo pala, kapag yan ay itinanim, it will take 5 years. Wala pang makikitang dramatic growth. Hindi pa ito makikitang tumutubo at tumataas ang tinatawag na Chinese bamboo. For 5 years, ang Chinese bamboo, nagke-create pala siya ng strong rooting system. Ang kanyang paglago ay hindi pataas, ang kanyang paglago ay pababa. Walang nakakakita. So yung nagtanim sa kanya na farmer, at maging yung mga taong nakakaalam na may mga itinanim na mga Chinese bamboos, ang feeling nila, walang nangyayari. Pero ang totoo, may nangyayari. Sabihan mo nga ang iyong katabi, may nangyayari sa buhay mo. Sabihan mo ang iyong katabi, may mga ginagawa si Lord sa buhay mo. But after 5 years, kapag naka-build up na ng rooting system ang Chinese bamboo, overnight, bigla yang tataas. And in just few weeks, tumataas ito hanggang 90 feet. In just few weeks. I believe, ganyan ang isang anak ng Diyos. Ganyan ang church. May ginagawa si Lord. And I believe with all of my heart, after the pandemic, kaya pala 2019, sa mga nakasama na po natin noong 2019, tanungin mo nga ang katabi mo, nandito ka na ba noong 2019? Nasa Christ Darak ka na ba? Wala pa dito. Andun tayo sa Lagro. 2019, before the year 2020, 2019, before year 2020, the Lord spoke in my heart 3 words. Reset, renewal, revival. Kung natatandaan niyo po. And it was not clear to me that time. Pero syempre, pag may pinasabi si Lord, we need to embrace that. Reset, renewal, revival. And then, pandemic came. Literal reset. Amen. Kaya pagkatapos ng pandemic, endemic reset. And literally, nakaranas ang Christ Darak ng reset. Renewing of the mind, napakadaming mga pagbabago ang hinatid ng Panginoon for the purpose of revival. And I believe revival is happening. Hindi pa maaaring mukhang obvious, hindi pa, may binibuild si Lord. Ang rooting system ng Christ Darak. And after that, if we will learn to cooperate with the Almighty God, with the Sovereign Holy Spirit, at na-build up ang rooting system, in just overnight, ang ibig sabihin nun, acceleration. Divine acceleration will happen, and the growth will become
of use. Multiplication will happen. Lahat ng naniniwala, pwede bang pumalakpak ng malakas na palakpak? Hallelujah! At ang nararamdaman ko po ngayon, meron ng pagsibol. Kung hindi nararamdaman nung una, parang walang nangyayari. Parang palubog. Ganun talaga ang Chinese bamboo. Lumulubog muna. Nagbe-build up muna ng rooting system. Pero kung titignan natin, ngayong year 2025, makakakita na tayo ng mga pagsibol. And it is not something natural, not man-made, but something divine. Si Lord ang nagbubukas ng mga pintuan, si Lord ang nagpapadala ng mga tao, nagpapadala ng mga divine connections. And supernatural acceleration will happen. Amen. Kaya huwag kang lalayo. Kahit bahagya. Lapit kay Lord. Kapit kay Lord. Kaya pala ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, abide in me. Remain in me. Abide in my word. And I will abide in you. And you will bear not just fruit, but you will bear much fruit. You will multiply. Amen. Palakpakan nga natin muli ang Panginoon. Masarap palakpakan ng Panginoon ng palakpak ng may pasasalamat at pagsamba. Sa Matthew chapter 28, verse 18, matapos ng Panginoong Jesucristo ay sumama sa mga disipulo for 40 days. After His resurrection, He was with the disciples for 40 days, teaching to them the kingdom. Pagdating po dito sa Matthew 28:18, then Jesus came to them, to the 11, minus Judas. All authority in heaven and on earth has been given to me. Sabihin nga natin, all authority. Ang all authority, lahat ng paghahari. Ang Panginoon, ang mangunguna, ang tagapanguna, siya ang pinakamataas. All authority in heaven and on earth and under the earth, in the physical and in the spiritual. Amen. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 1 verse 18, I pray also, para ito sa mga believers sa Ephesus. At ito ay very applicable sa atin. At habang binabasa natin ito, ang kinin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you. I want you to receive this. You are called. Amen. Kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo, na nampalataya ka na, hindi ka nakadisenyo upang dumalo lamang tuwing linggo. Meron kang calling. At yung calling na yan, binaback-upan yan ni Lord. Kapag ka ikaw ay humakbang sa calling mo, baback-upan yan ni Lord. Ang sabi dito, the riches of His glorious inheritance in the saints. And His incomparably great power. Walang kapantay ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya kapag tayo nakaka-encounter ng mga mangkukulam at satanista at sinasabi nilang sila ay makapangyarihan, at kinumpronta ko na sila, mas makapangyarihan ka pa ba
sa Panginoong Diyos na sinasamba ko, magsalita ka. May mga pagkakataon hindi na sila makapagsalita. Kaya sinasabi ko, umamin ka na. Sino ba ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Alam nila na ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na sinasamba ng Christ the Rock, Diyos na pinaglilingkuran ng Christ the Rock. Can I hear your loud amen? And is incomparably great power for us who believe. Ang makakaranas ng kapangyarihan na yan, na walang katulad, walang kapantay, ay ang mga nananampalataya. Kaya nga alam nyo, ang isang tactic ng dyablo ay magpaulan ng mga pagdududa. Na tayo ay tumingin sa present condition natin. Paano ako hahayo? Paano ako maglilingkod? Wala naman akong mga resources. Limited lang para lang sa akin. Huwag tayong maniniwala sa kasinungalingan ng dyablo because God's vision, God's provision. Amen. Hinihintay lang ni Lord, humakbang ka. Hinihintay lang ni Lord, mag-involve ka. Hinihintay ni Lord, mag-commit ka. At mararanasan mo, meron ng mga dadaloy. Parang tubig na galing sa batis. Unti-unting dadaloy yan ng dadaloy. At kung ikaw ay patuloy na maglilingkod, patuloy na magkukumit, patuloy na mananampalataya, kung may mga nakabaraman dyan na mga bato, hahawiin ng Panginoon yan at dadaloy ng rumaragasa ang provisions, ang blessings, ang kapangyarihan ng ating Diyos. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, humanda ka. That power is like the working of His mighty strength. Hindi ito galing sa lakas ng tao, galing ito sa lakas ni Lord. Kaya walang makapipigil dito. May mga tao man na ang desire ng puso nila ikababagsak mo. Kasi po, isa sa kultura ng mga Pilipino na winawasak ng mga Kristiyanong Pilipino ay yung tinatawag, ito ay something negative. Alam mo, bawat lahi naman, bawat tao naman, may mga kahinaan. Pero ang mga Pilipino may tinatawag na crab mentality. Pag nakakita ng mga kababayan na nagtatagumpay, parang may inggit sa puso. Kahit hindi pa nila, alam ba, nakakita ng may nag-post sa Facebook at mukhang matagumpay at maganda yung nangyayari sa buhay. Hindi pa nga niya kilala yung tao, malamang drug pusher yan, malamang drug lord yan. Hindi pa alam yon. Pero hindi ganyan ang mga Kristiyanong Pilipino. Amen. Ha? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, open door yon, open door. Tatanggalin natin yon. Let us rejoice with those people who are experiencing victory. Dahil kung ganun ang puso natin, susunod na tayo. Amen? At kung hindi man sila karapat-dapat, God cannot be mocked. Ang Diyos natin ang pinakamakapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat ng bagay, and He is a just God. And one day, sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, may one day ka. Kung ikaw ay matapat, good, and faithful steward ng Panginoon, ikaw naman ang pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Amen? Verse 20, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead. Ito daw yung kapangyarihan na available. Ito daw yung kapangyarihan na ginamit ng Diyos upang mabuhay na maguli
ang Panginoong Jesucristo, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Yung kapangyarihan na to, may kakayanan na yung walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Yung kapangyarihan na to may kakayanan na yung may sakit at karamdaman pwedeng makatanggap ng kagalingan, ganap na kagalingan. Amen! Magmula sa pinakamaliit na sakit hanggang sa pinakamalalang sakit na wala ng pag-asa ayon sa mga dalubhasa. Tama naman sila. Sa kakayanan ng tao, wala ng pag-asa. Pero sa kakayanan ni Lord, ang imposible, nagiging posible. Kaya kung ikaw sinabihan ng mga dalubhasa, yung sakit mo, irreversible na yan. Yung diabetes mo, panghabang buhay na. Yung iyong hypertension, kung mataas ang high blood mo, habang buhay na yan. Yan ang sabi ng tao. Pero ang sabi ni Lord, kaya kanyang bigyan ng divine health. Sino dito naniniwala yung may rayuma, yung arthritis, yung mga parang irreversible, pagagalingin pa ng Panginoon, lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! At medyo salat-salatin mo yung arthritis na yan, yung rayuma na yan, yung gout na yan, at sabihin mo, hindi kita tinatanggap. Ha? Medyo kakapain mo. Wala po akong arthritis, dinidemo ko lang. Dinidemo ko lang. Medyo sasalatin mo at sasabihin mo, hindi kita tinatanggap, lumayas ka dyan. Come out. Leave my body now. Huwag mo naman sasabihin, lumipat ka sa katabi ko. Huwag mong sasabihin yan. And then, ang sabi dito, sa verse 21, far above all rule, malayo. Hindi nga pwedeng ikumpara. Amen. Ang kapangyarihan ng ating Diyos, available. Available yan sa atin. Malayo. Saan? Far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Yan yung kapangyarihan, yan yung authority na sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 28:18, all authority. Kaya nga pag hindi ka humayo, sayang yung authority na yan. Amen. Pag hindi mo yan alam, hindi ka mag-ooperate dyan. Pag hindi mo yan alam, matatakot ka. Matatameme ka. Magiging mahiyain ka kasi hindi mo alam kung anong authority ang available sa bawat isa sa atin. Verse 22, and God placed all things. Sabihin na natin, all things. Saan daw inilagay ng Panginoon? Under His feet. Hallelujah. Kaya pag tayo nag-ooperate sa ating apostolic ministry to preach the gospel, to heal the sick, to deliver the captives, at may gustong makipaglaban ng mga demonic forces, dapat ang lalabas sa bibig, ang lakas ng loob mo. Minsan kapag nakakahuli ako ng ganun ng satanista during deliverance o ng mga mangkukulam, kahit sabihin nila ng mga high-ranking sila, so, ang lakas ng loob mo. Pakialaman ng Christ the Rock? Pakialaman ng mga anak ng Diyos? Ang lakas naman ng loob mo. Yung may mga satanista at mga mangkukulam, nare-realize nila yon, minsan lumuluhod pa eh. Bishop, wag na po. Sabi ko, wag kang lumuhod. May alam ko, ang niluluhudan nun, yung pinagmulan ng authority.
Amen. Because in the name of our Lord Jesus Christ, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church. Kaya ang kapangyarihan na yan ay available, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. All authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. May mga kumakausap na sa akin na mga daughter churches natin, Bishop, meron na po ba tayong baptism na nakaschedule? Marami-rami na po ang magpapabaptize. Ganun ba? Kasi po kung walang naka-schedule ang main, pupunta na lang kami kung saang merong mga resort na available, swimming pool na available. Kaya nga nag-uusap kami na baka tayo ay, it's either magpagawa na lang tayo ng baptismal pool o kung meron tayong pwedeng mabilhan para makapag-schedule tayo. No? I-schedule na po natin yan kaagad pagka balik ni Mary Lou sa Singapore. Tayo po ay mag-i-schedule ng ating water baptism. Dahil tayo ay inutusan ng Panginoon to baptize people. Amen? To baptize in water. Ito po ay public declaration po kasi yan. It's not about entering a new religion. Yan po ay pagpapahayag na pag ang tao ay nilubog sa tubig, namatay na siya sa lumang buhay. Amen. At pagkatapos pag siya ay iniahon, siya ay nabubuhay na, ang kanyang buhay ay para na sa Panginoong Hesukristo. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Disciple makers are not just teachers or mentors. They are spiritual catalysts. They are soul winners who do more than lead someone to the sovereign Christ. They nurture, equip, and empower others to become soul winner themselves. Dapat sa church, magkaroon ng cycle. Yan yung routing system ng church. Yan yung DNA ng church. This is the heartbeat of the Great Commission. Not just conversion, but multiplication. The heartbeat of the Great Commission is not just conversion, but multiplication. Kaya nga hindi po pwede na ang Christ the Rock hindi mag-multiply. Kung totoong church tayo ng Panginoong Jesucristo, kung totoong apostolic church tayo, Christ the Rock will multiply. The 100 and more daughter churches will be fulfilled. Amen. At huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Baka kaya ka nandito, isa ka sa gagamitin ng Panginoon to plant a covenant group, to plant a church, or even, who knows, you will pastor a church. Amen. Uy, may mga amen. Thank you, Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, baka tinatawag ka na ni Lord
So let us talk about the DNA of church multiplication. Meron pong 3 points na nais ko pong ibigay sa umagang ito. Number 1, dominion in Christ our Lord. That's number 1. Dominion. Sabihin nga natin, dominion. To walk in dominion is to walk in the fullness of the sovereign Christ victory. Ang ibig sabihin ng dominion, ikaw na anak ng Diyos, lumalakad ka sa tagumpay. Amen. Hindi ibig sabihin yan, hindi ibig sabihin yan, buhay na walang problema. Buhay na walang labanan. Kaya ka nga nagtatagumpay dahil lumalaban ka. Kasi kung walang labanan, walang tagumpay. Si Lord ang nagbibigay sa iyo ng tagumpay. Mananagumpay ka na, nais lang ng Panginoon maging obvious yan sa buhay mo. It is not just about resisting evil. It's about releasing heaven. Kaya nga alam nyo bilang mga anak ng Diyos, you will begin, if you will operate in this DNA of disciple making, you will surely walk in miracles, signs, and wonder as an apostolic church. Palakpakan ka natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya lang merong process bago makarating dun sa dominion. Una, deliverance. Kinakailangan kasi masiguro natin, kinakailangan masiguro mo na wala kang karga. Wala kang karga. Kasi hindi natin malalaman. May mga tao, mga anak ng Diyos, parang walang karga. Pero pag pinanalangin na, nagmamanifest. Kaya kahit ako, palagi ako nagpapa-prayer ng deliverance. Kasi tayong lahat ay mga tao na nagkakamali, nagkakasala. Amen! Kaya lang, dapat, pakinggan niyo po ako mabuti, pakinggan niyo po ako, tingnan niyo po ako, pero dapat, pag tayo ay nagkasala, dapat meron tayong desire, talikuran ang kasalanan. Iwanan ang kasalanan. Pag alam mong kasalanan yan, talikuran mo na yan. Umarap ka nga sa katabi mo, sabihan mo, kapatid, kung alam mong kasalanan yan, talikuran mo na yan. Amen? Alam nyo, ang isang ano ng diablo, i-delay. Huwag mo na ngayon. Pwede naman bukas. Ha? Naalala nyo si Parao. Dahil sa tigas ng kanyang ulo, ayaw niyang palayain ang mga Israelita sa pagkaalipin, nagpadala si Lord ng mga palaka. Eh nung inaaral ko yung plague na yan ng mga palaka, hindi yan yung mga palakang, yung mga pwedeng kainin. Kasi baka kung sa Pilipinas yan, inihaw na ng mga... Nung inaaral ko to, ito pala yung mga palakang malalaki talaga. Malalaki. Malalansa ang amoy. At maiingay. Ang ibig sabihin, salot talaga. Na sa buong bansang Egypt, napakaingay ng mga palaka, malansa ang amoy, punong-puno ng mga palaka ang Egypt. Pero alam nyo, nung kinonfront ng Parao si Moses, ang sabi ni Parao, sige na, naniniwala na ako. Pumapayag na ako na palalayain ang mga Israelita. O ganito gawin natin. Bukas, ipag-pray mo ko. Papayag ka pa, isang gabi pa ulit? Bukas pa? Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, huwag mo nang ipagpabukas.
Kaya kung ikaw nandito ka ngayon, o baka may mga kasama tayo sa FB Live, hindi ka pa nadi-deliverance, hindi ka pa nami-ministeryo, magpa-deliverance ka, walang masama doon. Amen? Kasi ang unang step, deliverance plus divine empowerment. Pag napalaya ka sa mga demonic attacks, o kung wala man, ang susunod dyan na step, you need to be filled, you need to be empowered by the sovereign Holy Spirit. You need to be clothed on high. Amen? Dapat lahat tayo puspos ng banal na Espiritu. Hindi natin kakayaning mabuhay ng may kabanalan. Ipagpatuloy na lumakad ng may kabanalan without the dunamis power. Hindi natin kayang lumakad ng may katagumpayan without the dunamis power. Hindi mo may pagpapatuloy yung paglakad mo palayo, pagtalikod sa kasalanan. Kasi kapag walang kapangyarihan ng banal na Espiritu at tumalikod ka sa kasalanan, gamit ang sarili mong lakas, maya-maya babalik ka ulit. Kaya nung meron akong dinideliverance na isang missionary pastor na siya ay hook sa pornography, talagang umiiyak siya. Ang sabi niya sa akin, ayaw ko naman po talaga. Sinusuko ko naman, humingi talaga ako ng tawad Pero makalipas ng ilang araw, babalik ulit ako doon. Ang kailangan ng tao ay ang kapangyarihang nagmumula sa Diyos. Kapag ka ikaw napuspos ng Sovereign Holy Spirit at nag-decide ka na tumalikod sa kasalanan, makikita mo may kakaibang lakas na ibibigay sa iyo si Lord. To resist temptation. Amen. Ha? Talagang permanently buburahin mo sa computer mo, sa laptop mo, sa iPad mo, sa cellphone mo, yung mga sites na yan na hindi dapat nandyan ka. Deliverance plus divine empowerment plus delight in the sovereign Holy Spirit. Hindi lang yung kapangyarihan ni Lord ang kailangan mo. Kailangan mo yung presence ng sovereign Holy Spirit every day. Amen. At magsisimula ka ng maging sensitive sa pagsama ng Sovereign Holy Spirit. Sabihin mo nga, Sovereign Holy Spirit, I need you. Pwede mo ba sabihin, Sovereign Holy Spirit, I love you. And then, discipline. Dito na papasok ang discipleship. Isipin mo, napalaya ka. Puspos ka ng Sovereign Holy Spirit. Kasama mo palagi, sensitive ka sa presensya ng Panginoon. Tapos i-disciple ka, what will happen to you? You will grow. And one day, you will walk in dominion. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Dominion is our inheritance. When we were born again, we weren't just saved. We were commissioned. Hindi lang tayo nalagtas. Meron tayong mission, meron tayong assignment. Our Lord Jesus didn't die just to get us into heaven. He died to get heaven into us. And this is not partial authority. It's total empowerment to walk above fear, intimidation, and spiritual paralysis. Alam nyo, kapag ang Christ Tarak, lahat tayo puspos ng Sovereign Holy Spirit. Pag tayo naglalakad sa dominion, lahat ng Christ Tarak mag-ooperate sa apostolic ministry. You will preach the gospel. You will heal the sick. You will deliver the captives. Amen. Lahat ng Christ Tarak may Bible study. Lahat ng Christ Tarak may covenant group. Amen. And I believe, itong taong ito, bago matapos ang 2025, nandito na tayo sa kalagitnaan ng August. August 17 ngayon. September, October, November, December, merong 4 na buwan. May mga nandito makakapag-open ka ng covenant group. Amen?
At ang mararanasan mo, hindi yung kaya ng human effort. May kakaibang favor. May kakaibang divine acceleration. May kakaibang divine multiplication na ipaparana sa iyo ng Panginoon. Kung nananampalataya ka, pumalakpak ka ng malakas na palakpak para kay Lord. Hallelujah! Dominion requires revelation and activation. Many believers live below their spiritual capacity because they don't know what they carry. Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano lumalakad na bubuhay ng mababa doon sa dapat nilang maranasan bilang mga anak ng Diyos, sons and daughters of the kingdom. Authority must be activated by faith and exercised through obedience. The keys to the kingdom in Matthew 16:19. By the way, ang Bible verse ng Christ the Rock ay Matthew 16:18. And you are Peter, and into this rock I will build my church. At pagdating ng verse 19, may mga ipinagkatiwala ang Panginoon sa church, at ito yung mga susi ng kaharian. They are not decorative. They're functional. May mga susi na pinagkaloob sa atin si Lord. They unlock heaven's resources and bind demonic interference. Can I hear your amen? Saluhin nyo tong revelation na ito. Para sa iyo to. Ang church ay mayaman. Dahil ang ating Diyos ay Diyos na mayaman. Amen. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, mayaman ka. And that's my declaration to all of us. Bago matapos ang taong 2025, may mga punto ang magbubukas, may mga darating na mga divine connection sa buhay mo, and the Lord will enlarge your pipeline of blessings from heaven. Amen. Dominion transforms atmospheres. When a kingdom carrier, sabihan mo ang katabi mo, kapatid, ikaw ang pinag-uusapan. When a kingdom carrier, yung nagdi-disciple making, nagba-Bible study, nagko-covenant group, lumalakad sa calling niya, when a kingdom carrier enters a space, heaven enters with them. Itong mga darating na buwan, maniwala kayo, Christ the Rock family. Pag tayo nag-deliverance, dumarating ka pa lang, gusto nang umalis ng mga demonic spirits. Amen. Mararamdaman pa lang ang presensya ni Connie, magwawala na yung karga. Sasabihin ng mangkukulam, alis na po ako. Huwag mo muna papaalisin. Tumanggap ka muna kay Lord Jesus Christ. Di ba? Yung ibang mga Kristiyano, pag naka-encounter ng mga demonic spirit, ang dasal, umalis na sana. Ang Christ na Rock, iba, huwag ka munang aalis. Magre-repent ka muna, ha? Kikilalanin mo muna si Lord Jesus Christ, yung mga mangkukulam at satanista. Ang nais natin, mag-repent sila sa ginawa nila. Amen! Darkness doesn't intimidate us. It submits to us. Yan ang sabi ng mga disciples sa Panginoong Jesucristo. Nung sila ay pinahayo, pagbalik nila, sabi nila, Lord, bakit ganun? Pati mga demonic spirits nagpapasubmit sa amin. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak dahil dyan. Magalak kayo dahil ang mga pangalan ninyo ay nakatala na sa aklat ng buhay. Amen? Yan yung ating assurance. Meron tayong kaligtasan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Jesus said, we are the light of the world.
In Matthew chapter 5, verse 14, light doesn't ask permission to shine. You will shine. Kahit sinong pumigil, hindi kayang pigilin ng dilim ang liwanag. Ang liwanag magniningning. At dito sa mundong ito na punong-puno ng kadiliman, bilang anak ng Diyos, magniningning ka. Makikita ang patotoo mo na indeed you are a child of the living God. Can I hear your amen? Dominion means we speak peace into chaos, healing into sickness, and truth into confusion. Sabihin nga ulit natin, dominion. Number 2, nation shapers. You are not called to blend in. You are called to build up. You shape culture, shift systems, and sparks revival. Alam nyo, dapat yung mga dati yung mga kaibigan na wala pang pagkakilala sa Panginoon, pag nasama ka sa kanila, hindi ikaw ang nagko-compromise. Nakakahiya naman sa kanila kung hindi man lang ako shot. Kakahiya naman sa kanila kung hindi man lang ako tatawa doon sa mga green jokes. Baka sabihin, KJ ako, hindi ganon. Dahil ikaw ay nation shaper. Amen. Disciple maker, pag dumating ka doon, sila ang nababago. Andyan na si Mary Ann, walang mag-green joke. Walang magmumura. Palitan nyo na yung mura ng hallelujah, ha? Sa loob ng classroom, sasabihin ng mga classmate ni Brit, walang cheating ngayon, nandiyan si Brit. Kakahiya. Amen. Disciple makers influence generations. True discipleship is generational. It's about shaping culture, values, and spiritual DNA that ripple through time. Alam niyo, ang ginagawa natin, Christ the Rock, hinahanda natin ang mga susunod na mga henerasyon. When you disciple someone, this is the power of disciple making. You're not just changing their life, you're impacting their children, their community, and the systems they touch. Kung ikaw nagmiministeryo ka sa mga kabataan, ang akala mo isang kabataan lang ang miniministeryohan mo, subalit yung kabataan na yan magkakaroon ng influence sa family niya, magkakaroon niya ng influence sa campus niya, and one day, yung kabataan na yan gagraduate, pupunta sa marketplace, magkakaroon ng sarili niyang family, magre-raise up ng godly family, magkakaroon niya ng strong effect sa community, sa city, sa nation. And I want to tell you this, you are an influencer. Can I hear your amen? Legacy building and anointing. You are a nation shaper. Kasama dito yung anointing to influence the next generation. We are anointed not just to serve our neighborhood, but to disciple nations. That means influencing education, government, media, business, and family. Can I hear your amen? Family structures with kingdom principles. Legacy is more than inheritance. It's impartation. We are called to leave behind the spiritual blueprints that others can build on. Kaya tayo, nagre-raise up tayo, not just godly family, if you will have your own physical family, biological family, pero tayo, nagre-raise up tayo ng mga spiritual sons and daughters. Makikita natin sa Matthew chapter 28 verse 19 ang Great Commission. And the Great Commission is global. Once again, I want to tell you, you are a disciple maker. Amen.
You are a global disciple maker. Buong puso, sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, kumuha ka na talaga ng passport. Go and make disciples of all nations. Our Lord Jesus didn't say make converts or build churches or church buildings. He said, make disciples. Kapag dumadami ang mga disciples, si Lord ang magpo-provide ng church building. Amen. Meron akong prayer kay Lord. Sabi ko, Lord, kaya pagtulungan natin ito, ay sama niyo sa prayer. Sabi ko, Lord, pag kami nakadalawang service dito sa Ciudad Real, dalawang service, puno, ipapagiba ko na to. Isasagad ko hanggang doon, isasagad ko hanggang dito, isasagad ko hanggang likod, at lalagyan ko to ng 3, anong tawag doon? May tawag doon eh. Pinaguhit na namin sa arkitekto. Pinaguhit na namin sa arkitekto. At tinanong ko, ilan ang seating capacity? Architect. Kasi kamiting namin yung architect. Di po ako nagbibiro. Kamiting namin yung architect sa may coffee bean sa SM Fairview. 500 seating capacity. Doon na ang pasukan. Sa taas. Doon na ang pasukan. Tapos, may balcony. Yung pala yun. Balcony. Yung balcony, pagpasok sa balcony na yan. Mga kabataan na lang ang bababa. Yung mga senior, pwedeng doon na, kung hindi na kayang mag-stay, doon na. Pero sa Christ the Rock, lahat malakas. Amen? So may 3 palapag. Yung isa, balcony, una, pangatlo, pangalawa, pagkatas ang stage natin. Doon na yung stage. So ang ibig sabihin, ito na yung fronta natin. Diyan na yung front. Okay, tapos ang taas na bubong, nag-announce na tayo ng ano. Ang bubong natin ay naka-slab yan, may basketball court sa taas. At i-open natin yung basketball sa barangay. Kasi walang basketball court tayong maayos dito sa Ciudad Real. So i-open natin yung para yung mga liga doon na gagawin. Bawal lang magmura. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! Yan po ay milyon-milyon ang gagastusin. Kaya may mga pagpapalain talaga ang Panginoon. Sino kaya yon? Yung nananampalataya na siya yon, pumalakpak ng malakas na palakpak at sumigaw ng malakas na hallelujah! So, ang utos sa atin ay hindi magtayo ng mga church buildings, but to make disciples. At pag tayo ay nag-raise up ng mga disciples, si Lord ang magpo-provide. Amen? The gospel is not confined to personal salvation. It's a kingdom invasion. We are commissioned to carry the culture of heaven into the cultures of earth. Number 3, last, apostolic assignment. The apostolic assignment is not reserved for the elite or the few. It's the inheritance of every believer. Lahat tayo. Merong apostolic anointing because we are the apostolic church. We are the sent one. We are the witnesses. In Acts chapter 1 verse 8, we are the builders. We need to step boldly into our assignment because the world, listen to this, the world is waiting for what we carry. Yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. May mga taong may mga sakit at karamdaman, wala nang pag-asa. Ikaw na lang ang hinihintay. Bakit? Dahil sumasama sa iyo ang presensya ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat.
Meron akong pinanalangin, magmula nung pandemic, hindi siya makapagkatulog. Nung ipagpe-pray ko na siya, nung malapit na siya sa akin, talagang pulang-pula yung mata. Hindi niya na naman gagawin niya. Lumalaklak na ng pills, hindi pa rin makatulog talaga. Bulog-gulo kanyang isipan. Nung pinanalangin ko, nakulam lang pala ng kanyang ex. Alam niyo yung mga pinapanalangin, pagka nakalaya, pag natulog, parang sanggol na natutulog. Bakit? Kasi sumama ang Prince of Peace, the Prince of Shalom, our Lord Jesus Christ. Amen? Hinihintay na tayo ng multitudes. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa iba't ibang mga bansa. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, hindi, totoo talaga to. Kausapin mo, sabi mo, kapatid, mag-English na rin ang konti. Apostolic assignment is more than a calling. Being called is the invitation. Being commissioned is the activation. Yung alam mong tinawag ka at tumugon ka sa pagkatawag. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Kailangan tumugon tayo sa panawagan na ito para maranasan natin ang commissioning ng ating Panginoon. The assignment isn't just spiritual, it's geographical. We are equipped with divine power to represent the sovereign Christ wherever we go. Kaya hindi tayo dapat na-intimidate. O, pakinggan niyo po ito. Tingin po kayo sa akin. One day, dadalhin kayo ng Panginoon para magministeryo sa mga multi-millionaires, sa mga billionaires, sa mga don't be intimidated because you are anointed. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Disciple makers is apostolic mandate in action. You are a builder, a multiplier, a pioneer. Gagamitin ka talaga ng Panginoon to plant covenant groups, to open covenant groups in different places, in the marketplace, in the campuses, in communities. Amen. At inutusan tayo to go. Apostolic people are mobile. We are not stagnant. They don't wait for ideal conditions. They move with conviction. We build. You are not just passing through. You are establishing kingdom culture in homes, workplace, and communities. We multiply. The goal isn't just conversion, it's reproduction. You raise up others who will go build and multiply too. Number 3, we are already sent. No more waiting. Ang nag-ooperate sa apostolic ministry, hindi tayo yung, sandali, ipagpe-pray ko pa. Hindi mo na kailangan ipag-pray. 2,000 taon na tayong pinahayo ng Panginoon. Amen? We are not waiting for a platform, a microphone, or a green light from man. Hindi natin kailangan ng palakpak ng tao. Hindi natin kailangan ng approval ng mga tao. Kung hindi sila approve sa ginagawa natin to conquer the world for our Lord Jesus Christ, eh then, nasa kanila yon. Pero tayo tinutupad natin ang assignment natin kay Lord. We carry kingdom authority. We walk into places, not just with presence, but with power, to shift atmospheres, speak life, and demonstrate love. The DNA of church multiplication, as we end, dominion in Christ our Lord, nation shapers, and apostolic anointing. Tayong lahat ay magsitayo, palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Come on.
Let us give the Lord clap offering, clap of worship, clap of thanksgiving to our God. Let us close our eyes. At sa isang maiksing panalangin, kung ikaw ay mananampalataya, tatanggapin, yayakapin ang iyong calling, ang iyong assignment kay God. You are a disciple. You are a disciple maker. The Lord designed you to multiply. You are a leader of multitudes. At ang pangako ng Panginoon sa Christ the Rock, you are my people. I will give you victory, and I will bring you to the nations. Habang lahat nakapikit, huwag mo muna titignan ang iyong katabi. Ikaw ba ay kaisa sa pinapagawa ng ating Panginoon? Are you willing to be used by God to the maximum level? At ang sinasabi mo kay Lord, Lord, kung saan mo ako dadalhin, papupuntahin, hahayo ako. Starting today, Lord, use me. Use me to my family. Use me to my friends. Use me to my loved ones. I am your mouthpiece. I will speak forth and share to them the good news of salvation, the gospel. Kung ikaw may pagnanais kang magamit ng Panginoon, the Lord will anoint you. The Lord will use you to disciple people. Hallelujah. The Lord will use you to start a Bible study. Maring sa tahanan ninyo. May mga nandito ngayon, kinakausap ka ni Lord. Don't delay. Kung nakakatanggap ka sa Panginoon ng pangungusap sa Sovereign Holy Spirit, because delayed obedience is 100% disobedience. Kung may natatanggap ka sa Panginoon, don't delay. May mga nandito ngayon, pinapabuksan ka ni Lord ng Bible study sa tahanan ninyo. May mga nandito ngayon, overdue ka na. Matagal ka na dapat covenant leader. Pero pinahintulot ng Panginoon na makapagsimula ka ngayon. Hinahawi na ni Lord lahat ng mga hadlang. And you will experience supernatural acceleration and multiplication. Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, do not be afraid. Cast out every doubt and fear. The Lord will be with you. He will give you victory. Sa lahat ng nais tumugon sa apostolic calling natin sa Panginoon, to be a disciple maker of our Lord Jesus Christ, to plant churches all over the world, kung saan man tayo papupuntahin ng ating Diyos. I want you to raise up your hand. Just close your eyes. It's just you. You are making a commitment to God, a covenant to the Lord. And the Lord will honor that commitment. Panginoon, nakikita mo po ang mga kamay ng mga kababaihan, kalalakihan, nagbibigay ng commitment sa iyo. Ang aking pong panalangin, maging sa mga kasama namin sa FB Live, nagnanais ipagamit ang kanilang mga buhay to the maximum level. I am praying right now, Sovereign Holy Spirit, release your anointing. Release your anointing, the apostolic anointing, available for the church, available for your children. Release it right now, Lord. Mag-umapaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. Pinupuri ka at sinasamba. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah!